Good day, class. Before we start our lesson, can you please all stand up for the opening prayer? Bow your heads and let us pray. Angel of God, the guardian dear, God's love forbids me here. And this day, at my side, light and guard, to rule and guide. Amen. So ngayon ay meron akong hinanda na pampasigla para hindi kayo antukin sa ating klase ngayon. Susundan niyo lang kung ano ang nandito sa screen. Wiggle, 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 just like this. Wiggle, 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 just like this. Like this. Clap and clap and just like this. Clap and clap and just like this. Shake like this, shake, just like this, just like this. Okay, thank you. So, nag-enjoy ba kayo sa ating Energizer kanina? So, ngayon ay bago kayo umupo, ay pakitingnan nyo muna sa ilalim ng inyong upuan kung meron bang mga basura. At pakikip muna at itatapon yan mamaya pagkatapos ng ating klase. Sino nga ba dito ang ating sekretarya? Okay. Meron bang lumiban sa ating klase ngayon? At kung meron, ay pakilista sa mga lumiban sa isang buong papel at kukunin ko yan mamaya pagkatapos ng ating klase. Okay, bago tayo magpatuloy sa ating gagawin ngayon, ay babasahin niyo muna ang ating classroom rules. Respect everyone, materials, and the classroom. Understand and follow directions carefully. Listen to the teacher and classmates. Explore safely and responsibly. Stay safe at all times. Okay, thank you. Meron akong hinanda ng mga tanong sa inyo at inyong sasagutan kung meron pa ba kayong nalalaman o naintindihan sa tinalakay natin noong nakaraang talakayan. Unang tanong, what is the moon called when it looks like a full bright circle in the sky? Okay, Aresga. Okay, thank you. Another hand. Nohapa. Okay, thank you. Okay, next question. Why does the moon seem to change shape? Okay, Boyser. What is your answer? Okay, thank you. Fernandez. Okay, thank you. Magaling at meron pa kayong natatandaan sa ating tinalakay noong nakaraang talakayan. At this point, class, I want you to close your eyes habang meron akong pinapatugtog dito na musika na tinatawag na Twinkle Twinkle Little Star. Mag-i-imagine kayo na nakatingin kayo sa gabi. Okay. Try to imagine.
Okay. Now, class, open your eyes. Okay, class. Habang kayo ay nakapikit at nakikinig sa musika, ano nga ba ang mga bagay na inyong nakikita o nai-imagine? Okay? Antoniano? Star? Okay? Moon? Okay? Okay, thank you. So yung mga na-imagine nyo or yung mga sinasabi nyo ay part yun sa ating lesson na tatalakayin ngayon. Do stars really twinkle? Yes. Okay, thank you. Are the stars same in size? Okay. Are they of the same color? Okay, thank you. Are they equally bright? Okay. Sa lahat ng inyong binanggit o sa lahat ng inyong sagot ay malalaman natin yan mamaya sa ating tatalakayin ngayon. Dahil ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa basahin ng sabay-sabay. Different characteristics of stars. Okay, thank you. So yan ang ating lesson ngayon or topic na ating tatalakayin. Bago muna yan, ay babasahin niyo muna ang ating learning target. Identify the various characteristics of stars. Explain the importance of stars in explaining the universe. Show curiosity and interest in learning about stars by asking questions and actively participating in discussions about their characteristics such as size, brightness, and temperature. Okay, thank you. At dahil dyan, dahil alam niyo na kung ano ang ating tatalakayin, ay meron na kayong idea kung ano ang ating gagawin ngayon o ano ang inyong gagawin na aktibidad. Meron akong hinanda dito. Ngayon ay hatiin ko kayo sa 4 na pangkat. Dito ang Group 1, Group 2, Group 3, at Group 4. Okay, the Group 1, inyong topic is Color Detectives. The Group 2 is Size Observers. And the Group 3 is Brightness Trackers. And the Group 4 is Temperature Investigators. So, yan ang mga nasa inyo na topic at inyong gagawin. Okay, tapos na ba? Or naiintindihan nyo ba ang inyong gagawin? Nandiyan na ang mga direction. Pakibasa na lang. Okay, tapos na dito. Group 1. Okay, hindi pa. Group 2. How about Group 3? Okay, hindi pa rin. Group 4. Okay, malapit na matapos. Okay, dahil tapos na ang lahat, habang ako'y nag-ikot kanina or nag-observe sa mga ginawa nyo, ay meron akong napili na magsasalita o magre-represent ng inyong grupo at magsasalita dito sa harapan. Group 1 ay si Mabanding. Okay, thank you. Group 1, maaari ka nang umupo. At ang magsasalita naman sa group 2 ay si Alibamba. Okay, thank you. Ngayon naman sa group 3 ay si Arias. Okay, maraming salamat. At ang panghuli ay ang group 4. Ang magsasalita sa inyong grupo ay si Salvador. Okay, maraming salamat. Okay, class. So, maraming salamat sa inyong partisipasyon. Ngayon ay marami pa kayong matutunan sa ating talakayan. Okay, class, ang lahat ng lahat ay dapat nakatingin sa akin. Kung naririnig niyo ako, pumalakpak ng 1, pumalakpak ng 2, at pumalakpak ng 3. Kung naririnig niyo ako, gayahin niyo ako. Okay, ngayon class, ang tatalakayin natin ngayon is the different characteristics of stars. So, ito yung mga iba't ibang klase ng stars, class. So, una ay ang
una nating tatalakay is yung mga size ng mga stars class. So, can you please read Miss Mabande? Okay, so thank you. So, ang mga stars class ay may iba't ibang sizes. So, sinukat ang mga laki ng stars class gamit ang diameters o yung sukat na dumaan sa gitna ng bilog class. So, may mga sobrang liit na stars class. So, tulad ng pinakamaliit na kilalang stars na may 20 kilometers lang ang diameter. So, mayroon din namang sobrang lalaking stars. So, gaya ng VY Canes na Majority Stars class. So, isa sa pinakamalaki. Ang diameter nito class ay halos 1.9 billion kilometers at mahigit 100 beses na mas malaki kaysa Sun class. Kahit malaki ang ibang stars class ay hindi natin ito agad makikita dahil yung mga stars class is malayo siya sa Earth class. Okay, so ang Sun naman class ay may average siya na size. So ito yung average size stars class yung Sun. So pero siya yung pinakamalapit sa stars sa Earth class kaya ay nakikita natin siya. So, yung stars, tatandaan nyo ay isa siya sa part ng sun. So, ang Earth class is napakaliit compared sa Sun. So, ang Sun is mahigit 1,000,000 beses na mas malaki kaysa Earth class. So, para mapuno ang diameter ng Sun class is kailangan ng 108 Earths na magkakatabi-tabi. So, ibig sabihin, sobrang laki talaga ng Sun compare sa Earth class. Ngayon, dito naman tayo sa brightness of stars. Okay, can you please read Ginong Salvador? Okay, so thank you so much, Ginong Salvador. So, ang brightness of stars class ay hindi pari-pariho ang liwanag ng mga stars. So, may mga mas maliwanag at mas mahina ang liwanag class. So, may mga pagkakataon ng isang stars ay mukhang dim. So, pero sa totoo lang class, bright talaga siya class. So, sobrang laki talaga ng araw. Okay, ngayon class, ay dadako naman tayo sa brightness of stars. Okay, so can you please read Ginoong Salvador? Okay, so thank you so much. So, ang liwanag ng stars class ay hindi pari-pariho. So, may mga mas maliwanag at mas mga mahina ang liwanag class. So, may mga pagkakataon class na ang isang stars ay mukhang dim. Okay, so pero sa totoo lang class, maliwanag talaga yan class. So, namumukala siyang mahina dahil sobrang layo layo ng stars sa Earth class. Okay? So, ang apparent magnitude class ay may sukat ng liwanag ng stars. So, based sa nakikita natin mula sa Earth class. So, ang pinakamaliwanag na stars ay may apparent magnitude na 1. So, ang pinakamadilim naman class na stars ay makikita natin gamit ang mata lang ay may apparent magnitude na 6. Okay, kapag tumingin tayo sa gabi, parang magkakalapit lang ang mga stars class. Pero sa totoo lang class, magkakaiba talaga ang distansya nila sa isa't isa. So, yung iba ay sobrang layo. At yung iba naman ay mas malapit kung i-compare natin sa iba class. Naiintindihan ba? Okay, naiintindihan. Okay, so yung mga nakikita nyo class, ito yung mga sizes and kilometers ng stars. Okay, so first, sa Sun, ito yung kanyang diameters in kilometers. Second is Capella. Ito naman. And third is Arcturus. And fourth is Antares. And fifth is Betelgeuse. Dito naman tayo sa distance of stars class. Okay, can you please read Ginang Mahinay? Okay, so thank you so much. So, yung distansya ng stars class, ang pinakamalapit na star sa Earth class ay ang Sun. So, ang layo nito sa Earth class ay humigit kumulang 150 million class na kilometers. So, kahit na mukhang malapit lang siya sa ating class, sobrang layo pa rin ito class. Halimbawa,
halimbawa, kung sasakay ka sa rocket ship naman sa may bilis na 24,500 kilometers class per hour. At kunwari, pwede kang lumapit sa sun nang hindi nasusunog class. So, pag pupunta ka dun class, aabutin ka ng 255 days class bago mo ito mating. So, ibig sabihin is halos 8 buwan ang biyahe class. So, ipinapakita nito class, sobrang layo talaga ng mga stars. Kahit ang pinakamalapit sa atin ay napakahirap pa rin puntahan. Kaya kahit napakamalapit ang mga bituin sa langit ay sobrang layo pa rin sa realidad class. Okay, naiintindihan ba? Okay, naiintindihan. Ngayon, dadako naman tayo sa color and temperature of stars. So, can you please read Malbas? Okay, so thank you so much. So, ang kulay ng isang stars class is nagpapakita kung gaano kainit o kalamig ito. So, iba-iba yung kulay ng mga stars class dahil hindi pari-pariho ang surface ng temperature nila. So, ano kaya sa tingin nyo ang pinakamainit? Ano nga sa tingin nyo? Red? Ano? Yellow? Okay, aalamin natin din class. So, ang glow na stars class, ang pinakamainit na temperature nila ay lampas 300,000 Celsius class. So, sobrang bright nila at malakas gumamit ng energy class. So, yung white stars naman ay very hot din. So, may temperature na 110,000 Celsius class. So, yung yellow star naman class is tulad ng sun. So, ay may katamtamang init lang class na mga 5,500 Celsius class. So, yung orange stars naman class ay mas malamig compare sa yellow stars na may temperature around 4,000 Celsius class. So, yung red ibig sabihin class na yung blue star is mas mainit at mas red ang star. So, yung red naman na star is mas malamig class. Okay, so ano nga ba yung damit ng stars class? So, nung unang panahon class, ginagamit ng mga tao ang stars para sa navigation at storytelling class. So, ang mga travelers at sailors ay tumitingin sa posisyon ng mga stars class para malaman kung saan sila pupunta at kung nasaan na sila. Okay, so ginagamit din ang mga between class sa mga kwento at alamat. Kaya malaking bahagi ang stars sa history at culture ng mga tao class. Okay, ngayon, dahil alam niyo na kung ano yung mga iba't ibang colors, sizes ng stars is alam kong may alam na kayo dahil alam ko naman na nakikinig kayo sa aking class. So, mayroon akong mga katanungan sa inyong class. So, first, magtatanong ako. Hands up lang yung mga kamay nyo kung gusto nyo sumagot. Okay? You see a blue star and a red star. Which star is hotter? Yes? Yes, dahil yung blue star ang mas hotter kasi mas mataas ang temperature nito kaysa sa red star class. Okay, second, the sun looks brighter than other stars at night. Okay, so why? Sino gusto sumagot? Yes? Yes, dahil ang sun ang pinakamalapit na stars sa Earth, kaya mas maliwanag ang itsura nito class. Third, so a big stars and a small stars are seen in the sky. So why gives more light? Sino gusto sumagot? Yes, yung big stars, kasi mas malaki ito at mas maraming energy ang inilalabas nito class. How do stars, especially the sun, help us in our daily life class? Yes? Opo, dahil ang sun ay nagbibigay ng liwanag, init at energy. So, at mahalaga ito sa buhay sa Earth natin class, dito sa Earth. So, another, what would you feel if there were no stars at night? So, ano ba yung mafe-feel nyo class? Okay, so yes, malulungkot tayo. Para may kulang, no? Kasi nagbibigay ang stars ng ganda, liwanag. Ito din na yung sisilbing gabay natin sa gabing class. So, gusto kong sukatin nyo yung kaalaman nyo class dahil nakikita ko sa inyong mga mata is nakikinig na talaga kayo. Mayroon pa akong mga katanungan class. So, why does the color of the stars tell us? Yes?
Okay, dahil ipinapakita nito kung mainit o malamig ba yung star. Tama. Kung how can we tell if a star is hot or cold by its color? Yeah, blue. Diba? Yeah, yung blue is a pinakamainit class. So, yung hot, yung red naman is yung at orange is yung cool na cool lang siya. Okay, so ngayon, nice kung kumuha kayo ng 1/4 sheet of paper class. So, ito yung 1 to 10 to class. So, tingnan nyo lang yung mga questions na nasa screen. So, sasagutan nyo lang ito ng 10 minutes class. Okay, kung tapos na class, pakipasa na yung mga papel. So, ako lang yung mag-check niyan class. Okay, so ngayon, is bago kayo, meron akong ipapagawa sa inyo. Ito yung gagawin nyo lang class sa inyong bahay class. So, drawing and labeling class. Ito yung title ng inyong gagawin class. Pakibasa nga na sabay-sabay. Okay, so yes. Okay class, so dito na nagtatapos ang ating talakayan class. Okay, thank you for your cooperation and your sa pag-listen sa aking class. Let's call it for today. Goodbye.